Amen. Tayo po mag-pray. As Lord, samahan po kami sa aming gawain, Panginoon, sa pangangaral ng salita ko, Diyos. Lord, sa lahat po makakarinig ng aming mensahe, Panginoon, O God, ay samahan po kami, Panginoon. Kausapin mo kami, Lord, at gawin po namin yung salita, ang iyong mensahe, Panginoon. O Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon. Samahan niyo po kami sa araw na ito, God. Salamat po, God. O Lord God, ikaw po magsalita. O God, Lord, maraming salamat. Amen. Nais ko po ibahagi, mga kapatid, yung tungkol po sa pagkain. Ano po? Actually po, sa Israel po, ang pagkain ay, lalo sa panahon ni Jesus, ang pagkain ay tinapay. So, pag sinabi po natin pagkain, ito po ay tinapay o pagkain. So, ganun. At isang araw po, may isa pong babae na lumapit po kay Jesus. Sabi niya, Panginoon, pagalingin mo po ang aking anak na babae. Siya po ay lubang inaalihan ng demonyo. She is very demon possessed. No? Sabi niya, talagang grabe, no? Dying. Talagang mamatay na po yung aking anak na babae. Ang sagot po ni Jesus ay hindi binibigay ang tinapay ang pagkain, ang tinapay ng mga anak, at hindi ito binibigay sa mga aso. Ito binibigay sa mga anak, hindi sa mga aso. Hindi binibigay ang pagkain ng mga anak para ibigay lang sa aso. So, ganyan. So, kasi po, mga kapatid, si Jesus po ay pinadala po sa mga Israelita, sa mga Hudyo. At yung Hudyo po ay, ang trabaho po nila, ipakilala ang Diyos sa lahat ng mga bansa. Sila lang po ang bansa na may totoong Diyos. Isa lang. At ang Diyos nila ay hindi nakikita, invincible, buhay. So, ganun po, nagalaw, nakakarinig, nakakapagsalita, nagalaw, naglalakbay, so ganun. Usang nagalaw, usang gumikilos, gumagawa ng mga kapabalaghan. Ganun. So, yun po, ang trabaho ng mga Hudyo. So, si Jesus po doon pinadala. At sa mga Hudyo na to, para sa kanila, ang mga hindi Hudyo ay mga aso o baboy. So, magtutusin po, yung babae ay masasaktan o matitisod. Pwede na sabihin na ba yan, yung mga Hudyo ay tinuturing kaming aso at baboy. Pero bakit siya ganun din? Baboy at aso pa rin. Bakit niya sila kinilingan? Bakit ganun, nakiganon din siya? Pero ang sagot po ng babae, hindi po ganun. Hindi po siya natisod, hindi po, dito na ako sa mga gantong manggagamot o espiritista o ganyan. Hindi po. Ang sabi niya po, tunay po, Panginoon. Sabi niya, talaga sinangayunan niya ba si Jesus? Sabi niya, pero ang mga pagkain na hulog sa mesa ng mga anak, ay napupunta po sa mga aso. Ang sabi ni Jesus, ang laki ng faith mo, ng pananampalataya mo. Umuwi ka na, magaling na yung anak. At yung kanyang anak ay gumaling nga. So mga kapatid, yun po sinasabi lang po ni Jesus yung totoo. Sinasabi lang po niya yung totoo.
Doon po talaga siya pinadala sa mga Hudyo. At alam niyo po, ang pinag-uusapan po dito, ang mga kababalaghan, pagkain. Ito'y tinapay. Huh? The bread are miracles. Miracles are bread. Miracles are food. Ano? Mga bread, lalo lalapit ka kay Jesus. Jesus is the power of God. No? Kaya pag galit po tayo sa kapangyarihan, galit tayo kay Jesus. Kasi Jesus is the power of God. Alam nyo, dumating po, andyan po yung si Adan, si Ebat Adan. Ang ganda na po ng buhay nila, ginawa po sila ng Diyos. Lahat ng bagay nagawa na bago pa sila lalangin. Napakaganda na ng takbo. Parang kulungan mo na bago mo na kung nangyari. Ginawa mo na lahat bago dumating si Jesus. Yung si Ebat Adan. Ito na, dumating na yung kontrabida. Dumating na si Satan. Tinukso sila at sila ay bumagsak. No? Pero hindi po nakontento ang Diyos. Hindi po sinabi ng Diyos, bahala kayo dyan. No? Inutusan ko na nga kayo, di pa kayo nakinig. Bumagsak tuloy kayo. Hindi po. Pinadala po ng Diyos yung kanyang kaisa-isang anak upang wasakin ang gawa ng Diablo. No? Karamdaman, kamatayan, problema sa mga pangangailangan. Hindi po niya yan pinabayaan. Ginawa po niya sarili niya. Yung gobyerno ko, dito lang ako. Kasama ko yung mga lingkod ko rito. Okay na kami. Malamig dito, masarap din dito. Pinadala po niya yung kanyang kaisa-isang anak. At para wasakin yung gawa ng Diablo. Para mga tao po gumaling. Para mga tao po yung kanilang pangailangan makuha. Para po yung kanilang mga patay ay mabuhay. Para kanilang pong buhay ay mabago. Yun. Mga kapatid. Hindi po naghalap-gipkip, hindi po nagsulo ang Diyos sa kanyang buhay, sa kanyang ginagawa. Pinadala niya rin niya kasi sa anak. Amen. So mga kapatid, si Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Okay, may Diyos. Sabi ng mga tao sa maraming panahon, kung may Diyos, dapat ganun. Kung may Diyos, bakit ganun? Pero, okay, may Diyos. Pero kung yung kanyang anak hindi po pupunta, hindi niya abutin yung mga tao. Nung hinanap ng Diyos si Ebat Adan. No? Pero ito, pinadala na. Hanapin mo yung mga kapatid. Kung walang pupunta, wala pong kapangyarihan ng Diyos. Si Jesus, ang kapangyarihan ng Diyos. Yung pinadala. No? Ang sabi din po sa Amos 6:8, truly God will not do nothing unless He reveals His secret to His servants, the prophet. Walang gagawin ng Diyos hanggat wala siyang sinasabi sa kanyang mga lingkod. Kaya nga po may pinadala siya. No? Ito, Jesus, ito ang gagawin ko, anak. Pinadala niya. Punta naman siya lahat. No? Punta naman siya. Ang mga lingkod ng Diyos, mga propeta, ganun din. Amen? Mga kapatid, God is powerless without those people, without the sons and daughters of God going to the mission field, going to the brothers and sisters. No? Wala siyang power. Jesus is the power of God. Kundi po tayo hahakbang. Kundi po siya hahakbang, wala pong kapangyarihan. Jesus is the power of God. Si Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Kailangan niya hukbang. At paghakbang niya, siya po ang kapangyarihan ng Diyos. Binabakapan siya ng Ama. Binabakapan siya ng Diyos. Mga kapatid, ang mga Hudyo, pag pinag-uusapan, Father,
Pinag-uusapan God. Pero pag binanggit na po si Jesus, Father, Son, Holy Spirit na po. Amen? Kasi po, ang Diyos ay nagkatawang tao. Hindi na lamang po siya Diyos, siya po ay may katawan na rin tao. Siya po ay taong-tao, nakala mo hindi siya Diyos, at Diyos na Diyos siya, nakala mo hindi siya tao. Kaya nagkaroon po doon ng Father, Son, Holy Spirit. At yun ang sinasabi doon, human side. Human side po mga kapatid. God is powerful. No question us. Kapangyarihan talaga ang Diyos. Pag sinabi natin, Jesus is the power of God, human side. Yung nagkatawan tao, isinantabi yung pagiging Diyos. Hindi mo niya ginamit para maging halimbawa siya sa ating mga tao na tayo rin pwedeng maging kapangyarihan ng Diyos kung tayo ay naging katawan ni Kristo. Yung mga umakyat, si Jesus sa langit, iniwan yung kanyang 12 alagad, yun na, katawan ni Kristo. Na isang buto, malalaglag, mamamatay, hindi mananatili isa. Pag namatay siya, mapapalitan, tutubo siya at mamunga. Si Jesus po ay isa, namatay, muli na buhay, pagkakita sa langit, yung isang yan naging 12. One become 12. One seed bear fruit of 12 fruits. One become 12. Kung papatayin po lahat ng Kristyano, bawat isa magiging 12. The more they are killed, the more they multiply. That's the secret of the cross. That's the power of the cross. Dying for Jesus is the power. Dying for Jesus and for the salvation of the world is the power to defeat the last enemy, which is death. Dami na namamatay. Sabi ng mga kalaban, ng mga Roman Empire, ayos, matatapos na ang mga Kristiyano. The era of Christians is over. It's now the time. It's now the era of the Roman Empire, of the great Roman Empire. Aba, di pa rin tumitigil. Namamatay pa rin. Nung di po tumitigil, kinakabahan na po ang Roman Empire. Parang maubos na tayo At di pa rin tumitigil, namamatay pa rin po mga Kristyano. Pag sila po pinipersecute, lumulundag po sila sa tuwa. Grabe. Mga kapatid. Great. How great is the love that a man die for the sake of his friend. Mga kapatid, hindi po pulpito ang pinag-uusapan. Hindi na po masaganang buhay ang pinag-uusapan. Hindi na po pinag-uusapan yung marami nakikinig sa'yo. Marami naglalag sa'yo sa mga ganyan. Sa mga nakikita natin sa Facebook, nakikita natin sa Messenger, sa Instagram. Hindi na po usapan dun. Ang usapan po rito, gaano kalaki yung pagmamahal. Alam niyo mga kapatid, masabing dyan namatay si Jesus. Ang mga alagad, nagtakbuhan, tago. Sa krus, inabot ni Jesus 2 kriminal, left and right. Ang alagad niya, nag-iisa. Mga kapatid, namatay siya, muli siya na-win niya yung isa. Naligtas yung isa. That's the power of the cross. No? Sa isa, sa dalawa, isang mawiwin mo. Sa 2 milyon, 1 milyon mawiwin mo. Laging kalahati. Laging half. No? Meron kang hindi makukuha, meron ka rin makukuha. Hindi mo nakuha yung 1 million, may nakuha ka namang 1 million.
Hindi mo nakuha yung isa, nakuha mo naman yung isa. That's the power of the cross. Hindi ka uwi na luhaan. That's the power of the cross. Alagad niya, nag-iisa. Nung hinuli siya, takbuhan lahat. Pero nung siya ay mamamatay na, nag-iisa na lang alagad niya. Hindi na po usapin dito na ang dami kong ano, isa na lang. Pero mga kapatid, sa loob ng 200 taon, naging Kristyano yung buong mundo. Amen? Within the first 200 years, the disciples of Jesus have reached the world with the gospel. Everybody knows the name of Jesus. Alam nila ang pangalan ng Jesus. That's only 200 years. Pero ngayon mga kapatid, after 2,000 years, half of the number of the population today has never heard the name of Jesus. May nagtanong, kilala mo ba si Jesus sa ibang bansa? Saan sagot? Soft drinks ba yan? Yung nagtanong mga kapatid bigat. Kadas po siya mangangaral sa napakaraming tao, milyon-milyon tao. Pag sinasabi niya ito, umiyak siya. After 2,000 years, half of the population of the world has never heard the name of Jesus. Ito mga alagad ni Jesus, 200 years lang, Kristyano na buong mundo. Walang eroplano, walang Facebook Live, walang Messenger, walang text, walang cellphone, walang eroplano, walang kotse, walang ganyan. 200 years. Mga kapatid, Jesus the power of God, ang mga alagad ni Jesus. Kay bata, kay babae, kay lahat. Kumikilos, pumupunta. They have their own pulpit. Sinisira nila sa kalaro, sa lahat. Lahat po. Lahat may pulpito, bata. Kaya nga po nung hulihan sa Buko Box, pati bata kinakaladkad. Kasi lahat kumikilos. Mga kapatid. Lahat may revival. Amen. They're not afraid to die. They are not afraid to be shamed. Na mapahiya. No? Lalo na sila po nagsisimula pa lang. Alam niyo po sa Maynila, yung mga churches na ngayon, ang mga churches dikit-dikit. Pero noon mga kapatid, panahon po na nagkaroon po ng nagsimula pa lang po sila Lester Samral dyan sa Maynila, sa may Lawton dyan sa Tapagin yun. Siguro 1950 sa Maynila, sa lugar namin, sa Tondo, sa Gagalangin Tondo kasi kami malapit sa Caloocan. Siguro kami ay 4 kilometers away sa pier, sa pinaka Tondo proper. Pero sa lugar namin na yun, pag nag-share ka ng salita ng Diyos, binabato ka. Kasi ang lugar, ang panahon na yun, ang Maynila ay masyadong religyoso. Hindi sila sa Bible. Ang mga religyoso po, hindi mahawak ng Bible. Lalo ng panahon na yun. They are stoned. Binabato sila. Pero babae, lalaki, binabato. Mga kapatid. Nagsisimula pa lang po Pero ngayon, ang mga church ngayon, dikit-dikit. Pero nung nagsisimula pa lang, binabato sila. Ang mga alagad ni Jesus ng panahon niya, talagang parang napapahiya. Wala kayo, ang konti nyo. Pero 200 years buong mundo naging Kristyano. Amen? Just 200 years, they reached the world with the gospel of Jesus Christ. And 200 years. Early church. So mga kapatid, yun po. Wala po tayong power. Dahil wala lang po tayo sa mundong ito.
Inapakapakan lang po tayo ng mga tao. Ah. Ang power po, yung ikaw pupunta dun. If you will not go, God is powerless. God is powerless. If you will not go, if I will not go, God is powerless. Tayo po yung magtatago sa ating mga kuweba, nakagaya ni David, magtatago tayo sa ating mga comfort zone. God is powerless. Nabawa mga kapatid, noong 1996 nagsimula po. Noong 1996 mga kapatid, nagsimula po kami. Parang, bago pa lang eh. Naiiyak ka, gano'n. Ako 25, yung kasama ko 16, 17 years old na naging leader. Wow. Pero mga kapatid, yan eh. Parang minsan naiisip mo, tama ba itong ginagawa ko? Tama ba itong napasok ko? Bahay-bahay, eskwelahan, bilangguan, lahat. By faith lahat. Pero, yun. Pero mga kapatid, nakita ko po ang mga tao gumaling sa kanilang mga karamdaman. Merong ayaw magpa-pray, merong gumaling. Ano po? At, grabe, pag namatay ka, you die 1,000 times, you die 1,000,000 times. Revival is coming, mga kapatid. Yan talaga eh. Yan ang nasa parables eh. Magpadala siya, pinapatay, pinapahiya. Hinihiya. That's the price of the revival. Worldwide revival. No? Yan eh. Hanggang pagdating ng panahon, pinadala niya ang kanyang kaisa-isa anak. Kaya sabi sa parable, magkalang na nila to. Pinatay pa rin. The son of revival is dead. He will not die in vain. Mga kapatid. Hindi siya mamamatay na kagaya ng mga nauna. Ala lang. The revival is just on the way. Just like that. Parang gano'n. Darating ang revival. Gano'n. Pero mga kapatid, pag namatay po yung son, he will not die in vain. He will rise again. Boom. Revival na. Tapos po namatay si Jesus, mga kapatid. 3 days bumangon siya. Ibinalik niya yung mga nagtagong mga alagad niya, bumalik sa dati nilang buhay. They go back to their old lives, old profession. Yan. Tinipo niya. Sabi niya, magtipon kayo, mag-pray kayo. Hanggang madamtang kayo ng kapangyarihan mula sa taas. Pray po sila. Doon po dumating yung baptism ng Holy Spirit, yung Pentecost nila. 4,000 o 5,000 yung naligtas. Sumunod, may 5,000 siguro. Basta gano'n. 4 tapos 5. Sa isang preaching lang. That's the power of the Holy Spirit. Thousands shall be saved. Us should be saved. Yung dapat malitas, maliligtas. Whether that's 1,000, it shall be saved. Kahit libo-libo, maliligtas. Kung dapat maligtas, maliligtas. Mga kapatid, that's the power of revival. That's the power of baptism. Maliligtas kung dapat maligtas. No matter how it is 1,000 souls.
mga kapatid. Lahat ng mga nakarinig sa 120 ng mga alagad na nanalangin, naiintindihan yung lingwahe nila. Taga-iba-ibang mga bansa sila. Israel sits in the crossroad of the world. Going north, you're going to Europe. Going east, you're going to Egypt, to Africa. Going west, going to maybe America. Going south, you're going to the Muslim countries. Ayan. Sa ibang parte ng Asia. Going west, Asia and America. So mga Israel sits at the crossroad of the world. Kaya ang daming mga bansa doon. Naintindihan nila yung sinasabi ng 120 pang iba't ibang bansa. At sila po naligtas. They are talking about the wonderful works of God. They're telling us testimonies, wonderful works of God in our own tongue. Yung mga kapatid, naintindihan nila sa mga lingwahe nila. Ngayon mga kapatid, that's the power of the Holy Spirit. Maliligtas ang natin, maliligtas. Ang prophecy, prophetic yun. Prophecy is for the unbelievers. Tongues is for the believers. Prophecy is for the believers. Tongues is for the unbelievers. Unbeliever nag-tongues sila eh. Iba-ibang lingwahe na ligtas. 4 or 5,000? 4,000 or 5,000? Naligtas. Sumunod, ganun din. Mga ganun bilang din. Amen? So yan. Kasi sila ay handang mamatay. Ano mga kapatid? If you hate your life, you're willing to throw your life, you will gain it. If you love your life, you will lose it. Paganda kang mamatay para kay Jesus, para sa kaligtasan ng buong mundo, kasi 200 years lang, maliligtas na nilang buong mundo eh. Handa po silang mamatay. Lahat ng sa Diyos kanila. Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, hindi pa ba niya ibigay sa atin lahat ng bagay? At meron pong handang mamatay, lahat ng bagay ay mapapa sa kanya. Name it. Transportation, travel allowance, buong mundo yun eh. Name it. Word of God, anointing, power, bibigay. Lahat. Name it. Everything, all things, ibibigay. Kaya 200 years lang, naging Kristiyano ang buong mundo na abot nila. Lahat, kilala si Jesus. Nakabaligtaran ngayon, kalahati ng mga tao ngayon, mas kilala sa soft drinks kaysa kay Jesus. Pepsi, Coke, mas kilala. Kay Jesus, never heard. So mga kapatid, ngayon yun. Pero ang panahon nila, 100 years lang, kilala na si Jesus. So mga kapatid, kasi handa po silang mamatay. They are willing to die for Jesus. Alam niyo po, yun namatay si Jesus, muling nabuhay, nagtakbuhan eh. Bumalik si Jesus, tinipon sila, talagang ang laki ng kasalanan, milyon. Kasama natin to, sabi natin, kasama tayo sa kulungan, kasama tayo sa arrest, sa huli, sa kulong, sa kamatayan. Pero wala, tumakbo tayo, nagtago tayo, deny tayo.
Kilala yan? Tapos ito, ini-encourage pa rin tayo magpatuloy. Tayo pa rin yung bunga niya. Siya namatay, tayo yung bunga na 12. Sige pa rin siya. No? Tayo. Stubborn love ba tawag doon? Radical love. No? Tayo, grabe. Ipipilit yung pag-ibig niya. Yeah. 1 milyon utang natin. Ito mga taong to sa buong mundo, 1,000 lang ang utang, patawarin natin. Kung tayo nakasampal, piniarsecute, mabuti natin sila. Tayo puro tayo pangako, tumakbo tayo, pero ni-encourage pa rin tayo, namatay siya para sa atin sa 12. Namatay, para mamunga ng 12, kasi yung 12 na yun, dahil doon, magiging Kristiyano yung buong mundo. This is the first fruit of the first fruits. Jesus yung namatay. At yung 12 rin, mamamatay. Kung paano namatay si Jesus para sa kanila, mamamatay din yung 12 ngayon sa kanilang mga alagad. Nagpatuloy lang yung cycle. 1 become 12. 12 become 144. Patuloy hanggang maging Kristiyano yung buong mundo. 1 died for his 12 disciples. Yung 12 disciples will die for their 144 disciples. 12 each. No? Same cycle sa network nila lahat. Hanggang naging Kristiyano yung buong mundo. They are willing to die for the sake of Jesus, for the sake of their disciples, for the sake of winning the whole world. They are willing to die. If you are willing to die, everything is yours. Sabi ng tatay sa kanyang anak na nagtatampo, wala man lang akong kambing na may ma-enjoy ng aking mga anak, ng aking mga kasama. Lahat ng aking sa'yo. Lahat. If you're willing to die, everything that belongs to God also belongs to you, mga kapatid. Lahat ang sa Diyos sa'yo. Kaya maaabot mo yung buong mundo. At ngayon, tinataya, mas maiksi pa sa 200 years, kaya nating abutin ang buong mundo. Kung nagawa yun ng early church, walang aeroplano, wala lahat. Walang Bible. Wala silang Bible sa kamay. Wala silang kopya. Nagawa nila. Tayo, may Bible, sa cellphone, sa computer, sa internet, lahat. Mas magagawa natin. They can do it the more we can do it all. The more we can do it. All the more we can do it. Mga kapatid, kung nagawa nila yun, panahon pa sila nagkaupong-kupong, mas magagawa natin yan. Kasi tayo nakakapunta na ng buwan. Amen? Kung sila karag-karag yung kanilang mga kotse, kasi iniimbento pa lang, ating mga kotse ngayon nalipad na. Mga sasakyan ng mga tao ngayon, personal, lumilipad. Kita natin yan. Napaka-high-tech na. Mga rechargeable ang mga sasakyan. Tubig ang nilalagay sa sasakyan. Hangin. Para siyang yung parang airgun. Lalagyan mo ng tangke yung sasakyan. Umaandar yung sasakyan. Na parang airgun. Kung ano umaandar yung airgun, umaandar din yung sasakyan. Yung sasakyan, umusad na. Uso-uso yan sa Germany. Tubig ang nilalagay o hangin. Pressurized air. Nauso na naman yan, hydrogen car. Hindi nalagyan ng gasolina. So mga kapatid, high-tech. Kaya ngayon mga kapatid,
mas magagawa natin yan. Kung sila primitive, may pagka-primitive, old-fashioned tayo ngayon, mas magagawa natin. Amen. So mga kapatid yun Are you willing to die for Jesus? Are you willing to die for your disciples? Are you engaging in discipleship? About 10 or 12? Or at least one. Do not bury your talent. At least one. Gain one. Gaining one means you're not burying your talent to the ground. To this ground. You go out and gain one. At least one. 10 or 12. At least one. At least one soul. At least one disciple. Amen. Kesa wala. Pero yung 12, discipling 12, if we are willing to die for our 12 disciples, all of us, we shall reach the whole world with the gospel in just 200 years. At least 200 years. Amen. So, tinataya, next 100 years, Kristiyano yung buong mundo, kung gagawin natin yung pattern ni Jesus. If the seed die, it will grow and bear much fruit. Jesus, yung seed, naging 12. At yung 12 seed, magiging 144. Patuloy lang yung cycle. 200 years, Kristiyano yung buong mundo. Ngayon, kalahati ng mundo, kilala si Jesus. 100 years na lang, o mas mababa pa, magiging Kristiyano ng buong mundo. Kung gagawin natin yung pattern ni Jesus. Kung hindi natin yung gagawin, mas magaling pa tayo kay Jesus. So na nga, mga old-fashioned, primitive, may pagkaganon. Nagawa nila Ba tayo, hindi natin magawa-gawa? No? Ito, sinabi ni Jesus, ito Sinabi ni Jesus, mayroong 10,000 na sundalo. Ang kalaban 20,000 na sundalo. Kung hindi niya kakalkulahin yun, if he will not count the cost, if he will not pay the price, all he can do is to send an ambassador and ask for a condition of peace. Mga kapatid. All he can do is to surrender or let's talk about peace. Mga kapatid, hindi ka lalaban para matalo. No? Pagkaibigan ka na lang. Satan, may pagkaibigan na lang ako sa'yo. I'm half of your capacity. I'm half of your ability. Kalahatin mo lang ako. Mga kapatid, without the power of God, we are only half of the enemy. There are only 10,000 against 20,000. Kung magbabara-bara ka, sigurado talo ka. Without the power of God. Without the baptism of water, without the baptism of the Holy Spirit, without the baptism of fire. 3 levels of power. Baptism of water, baptism of the Holy Spirit, baptism of fire. There's cleansing. There's sanctification. At yun na, there's purification, there's purity. And then there's the power. Kakaroon ka ng power. At yun na, malalampasan mo na yung kalaban mo.
Kanina kalahati ka lang niya. Ngayon nalampasan mo na siya because of the power. No? Ang ito, tao ko. Harangin kayo malaking mga sasakyan. Ba't mo hinaharang? Pulis ka ba? Parang ganun eh. Hindi naman tayo bakal. Bakit natin naharang malaking sasakyan? Pero pag tayo po may uniform, may tsapa tayo, pinahinto natin yung malaking sasakyan. Hihinto po yun. Kasi backup natin yung gobyerno. The government is backing us up. Binabackupan tayo ng gobyerno. Wala to. Kamay lang to. Hindi to bakal. Hindi to mas malaking sasakyan, mas malaking truck. Hindi to mas malaking machine. But because the government is backing us up, the driver of the huge vehicle will stop. The moment we stop that vehicle. Mga kapatid, talo natin kalaban. No? Kasi mas malaki ang Diyos. Mas malaki ang gobyerno sa Kanya. Gatuldok ka lang sa gobyerno. Kanina, yung tao, gatuldok lang sa sasakyan. Ngayon, baliktad na. O sige, patayin mo yun ang patayin. Kilala ka na ng gobyerno, lagot ka. Gatuldok ka lang sa gobyerno. Kahit magpunta ka sa ibang bansa, mahuhuli ka namin. Kasali kami sa Interpol, International Police. Huli ka namin. No? Gatuldok ka lang sa mundo. Gatuldok ka lang sa bansa. Kanina, yung tao, gatuldok lang. Ano eh? Paglalaban tayo sa ito, tuldok lang tayo sa kanya. We're just a speck of dust. Pero ngayon, si Satan, gatuldok na sa Diyos. Ay, Satan, tao ko yan. Because he is clothed with power. He is clothed with the cloth of authority. Yun yung sinabi ni Jesus. Pray, wait until you are clothed with power from on high. Power, authority. Exousia, delegated authority. Sa mga kapatid, yun. Wala tayong power, para lang tayong asin na walang alat, pinapakapakan. Para lang tayong ilaw na nilagay sa ilalim ng mesa. Hindi rin nagluluwanag. Ano yung mga kapatid? Pag madilim, hindi naman tumatakbo yung dilim eh. Nawawala po pag may liwanag. Pero kung ikaw liwanag ka, nasa ilalim ka naman din ng mesa, wala pa rin liwanag. Nasa baba ka eh. Dapat nasa taas ka. Dapat nasa taas ka. Kahit lagi tayong pinapatay, pilit po na tayo tumataas. Kahit lagi kang pinapahiya, kahit lagi kang nasaktan, kinukulong, inaaresto, pinapatay, basta tayo, doon tayo sa taas eh. Ang sabi ng mga kalaban, wag, patayin yan, hindi pwede yan sa taas. Pero dati ang araw, itataas yan. Kasi liwanag ang tatalo sa dilim. Pero hindi siya liwanag kung sabi sa baba na. Tinalo ka ng dilim, hindi ka liwanag. If darkness can beat you, you are not the light. You are not the son of God, you are not the daughter of God. You are not the children of light. Tinatalo ka ng dilim, hindi ka liwanag. Kaya nga, kung walang power, para lang tayo ilaw na nasa ilalim ng mesa. Without light, no? We are not shining. We are not illuminating the world.
the house. We're not illuminating the house. We don't give light to the house. We don't give light to the world. Wala din. Liwanag ka, pero hindi ka nagliliwanag. Pag sinabi ng kalaban, ganito, sinusunod natin. No, dapat ka masunod. Dapat matalo mo yung dilim. Dapat magpatuloy ka. The light must shine. No matter what. No matter what's the cause. Parang ilaw yan, naandap-andap. Magliliwanag ako eh. Kahit mahangin. Kahit pinapatay ako. Even if the wind tries to stop me, tries to kill me, tries to shut me down, magliliwanag pa rin ako. Even if I'm a follow candle, sige pa rin. Liwanag ka pa rin. Kasi sa ilalim ng mesa, walang gano'n. Walang antap-antap na kandila. Walang hangin. Wala naman naliliwanagan. Pero nang sa ibabaw ka, nahanginan ka. Liwanag ka. Liwanag ka eh. Talunin mo yung dilim. Maglaho ang dilim. If you will not go, if Jesus will not go, if we will not go, if we, as the body of Christ, will not go, God is powerless. Jesus is the power of God. The body of Christ is the power of God. As Christ is the power of God. If you hate power, you hate Jesus. Jesus is the power of God. Amen. The Son manifested to destroy the works of the devil. Amen. Tayo po manalangin. Amen. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa aming pinag-aralan, Lord. Oh God. Move us to go. Move us to reach the dark world. Hungry, dying world. Hungry of the bread. Hungry of the miracles. Hungry to receive your power, your miracles. Hungry for your healing power. Hungry for your saving power. Hungry for your liberating power. Oh God. Kaya Lord, dalangin po namin. Pakilusin mo kami. Oh Diyos. Oh God. Kaya kung mamatay para kay Jesus. Para sa aming mga alagad. Maging disciple kami. Mamatay para ang buong mundo ay maligtas. Matigil na ang pagparay. Matigil na ang kadiliman ng mundong ito. Ang buong mundo ay naliwanagan na. As if the kingdom of God was brought down on earth. And there's no more water. Everything is land. Everywhere. No more water. No more river, seas that divides. Lahat magkakadikit na. Lahat magkakaisa na. Amen. Wala din na sikreto ang pangalan ng Jesus. Oh God. Everybody is saying Jesus is Lord. Everybody is bowing down at the name of Jesus. Amen. Oh God. Lord, maraming salamat. Oh God. Jesus is the wisdom of God. Jesus is the power of God. Salamat po, Panginoon. At dinadalain po namin, oh God, yan din po aming snack, aming pagkain. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Salamat po sa iyong mensahe. Salamat po sa mga nakarinig na yung mensahe, God. Salamat po, God. Ito po ay panalangin. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.